We know for sure that God is in control. Amen. We do not know what will happen next year, what will happen 2026, but we are certain, we are sure that God knows what will happen. All we need to do is to trust Him. Amen. Thank you for that message of the song, no? Because He lives. Andyan ba yan sa ating Brad? Dapat andyan yan para maawit natin, no? Napakaganda yan. Na song na very soul stirring, no? Mag-lift up sa ating soul. Na mag-remind sa atin, buhay ang ating Diyos. Kaya dapat ang ating paglilingkod buhay, hindi patay. No? Masigasig tayo. Sapagkat hindi na natiling patay ang ating Diyos sa libingan. After 3 days, yes, namatay siya. But glory to God, after 3 days, nabuhay siya muli, mga kapatid. Kaya someday, yung mga namatay kay Kristo, mabubuhay din po sila. At gayon din po ang ating paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Amen. So this time, hindi na po oras na maglabas tayo. Hindi na oras na sige tayo. Sapagkat tapos na po yung break time natin. Okay, oras na po ito na tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. At kung pwede, brother, mga usher, isarado na yung gate. Okay? So ito lang yung Baptist nagsasarado ng gate. Kung ang iglesia ni Manalo nagsasarado, isarado din natin. Kasi dapat Kristiyano ka, dapat Sunday school time andito ka na. Mahirap yung Kristiyano, sermon time, mo pa pagdating mo. Hindi maganda yon. Ibig sabihin, hindi ka excited makinig ng salita ng Diyos. Okay, I understand ko siguro pagpunta mo dito, naplatan ka, may emergency, kaya na-late ka. Pero yung galing ka sa bahay mo, alas 10 ka na dumating, nako, parang hindi maganda ata yun. Tama? Kung yung mga iba nga, napakaaga nila. Yung kapitbahay namin, alas 7, tapos na, galing na ng simbahan. Kami, di pa nakaligo. O ganun din kayo, di pa nakaligo. Kasi alas 5 pa lang, umpisa ng simba nila. Kung okay lang sa inyo, umpisa natin alas 5, alas 4 para maaga tayong mag-uwi, okay lang sa akin. Kung pastor, alas 4 tayo mag-umpisa sa Sunday. Para alas 10, alas 9, tapos na tayo. Walang problema sa akin. Dito kami matulog, Sabado pa lang. Bakit kung Katoliko, kaya nilang maging maaga? Anong dahilan sa atin? Di tayo pwedeng maging maaga. Bakit sila kaya nilang magsimbang gabi o simbang madaling araw? Ang tawag doon, di na gabi. Kasi alas 4 na yun, iba, alas 3 pa. Tama? Tama ba? Diyan ba kayo nakikinig ba? O kung mag-decide kayo, alas 4 tayo magsimula sa alas 4, sa Domingo, walang problema sa akin. Bakit nung Katoliko tayo, maaga tayo, naging Baptist ka na, lagi ka nang late? May problema ata, may mali ata. But anyway, hindi yun ating mensahe. Pero kung mag-meeting kayo, alas 4 tayo mag-umpisa, walang problema. Alright? Okay. Sige, Brother Jonathan, sana yung ating pointer. Ang punto ko lang, mga kapatid, ang Kristiyano, excited pag-araw ng linggo. Mas excited ka pa magpunta sa opening ng Kindilat. Mas excited ka pang pumunta sa ligo. Mas excited pa. Ang malungkot, pagsimba, nabuboard ka pagsimba, wala kang gana. Pero pag mall, pagligo, para kang isda na natanggalan ng tubig o naalis sa tubig. Hindi po yun tama. Dapat excited tayo kasi araw po ng linggo. Amen. Alright. Tayo-tayong lahat. 2 Corinthians 13 verse number 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Salamat, kasama natin Brother Rapi, member ito kay Pastor Alex, Liberty Bible Baptist Church, Kiamba. Pray natin ang kanyang itinerary dito sa Marbel. Alright, chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5. Sana magsilbi itong evaluation sa atin. I-examine natin ating mga sarili ngayong umaga. Verse number 5, basahin natin lahat sabay-sabay po. Verse 5, ready, go. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates.
So dito po sa verse ating binasa, tayo po i-challenge na suriin, mag-self-examine tayo ang ating sarili, hindi yung iba, kundi sarili mo. Examine yourselves whether ye be in the faith. Ikaw ba'y nasa pananampalataya? Ikaw ba'y ligtas ngayong umaga? At sabi dito, probe your own selves. Kung ligtas ka na, dapat mong patunayan. Okay? And know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you. Paano mo nasabi na nasa Kristo sa iyo? Anong patunay mo na si Kristo ay nasa iyo? Amen? Kaya dapat mong suriin, kapatid, kaibigan, ang iyong sarili ngayong umaga. Tayo po'y hinamon. Tayo manalangin, Ama naming Diyos, mapagpala. Maraming salamat po muli sa araw na ito na malaya kaming makapagsamba. Salamat po sa kalayaan ng aming bansa. Hindi kami, Lord, hinahabol, hindi kami hinuhuli, hindi kami tinatakot, pinipirsa. Salamat po sa aming freedom. Sana samantalahin namin ang freedom na ito na kami makapagsamba sa inyo ng malaya, Panginoon. Ngayong umaga, hayaan niyo, Lord, iyong salita, mangusap, kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ay turo niyo kami, Lord, at bigyan niyo kami ng pag-unawa ng iyong salita. Maintindihan namin ang aming kalagayan, aming estado, kung ano kami sa inyong harapan. Kung meron mang hindi paligtas, tulungan niyong maligtas sila at maunawaan nila ang simpleng kaparaanan ng kaligtasan. Sapagkat ibig ng Diyos, nais ng Diyos, na walang isa na hindi maligtas, kundi ang ibig ng Diyos na lahat ay makasumpong po, Lord, ng kaligtasan. Kaya ngayong umaga, pagpalain niyo, i-bless niyo, Lord, ang iyong mensahe. Tulungan niyo ako, Panginoon, sa paghimay, pag-impart. Ako lamang, Panginoon, ay taga-lahad lamang ng iyong salita. Holy Spirit, mag-work ka sa bawat puso ngayong umaga. Mag-minister ka, mag-convict ka, magturo ka, mag-enlighten ka. Sa bawat puso, bawat isipan, ngayong umaga, shed light into our hearts, shed light upon our mind, Lord. And help us na magkaroon kami ng teachable spirit this morning. Willing kaming mag-submit sa authority ng iyong salita, which is the Word of God, the Bible, the preserved, Lord, no error, our final authority. This I pray in Christ's name. Amen. And amen. Salamat at maupo na po ang lahat, mga kapatid. Alright. The 4 stages of spiritual growth. Alam niyo po, ang paglago kay Kristo o sa Panginoon ay hindi po ito overnight. Hindi po ito magic, hindi po ito automatic, hindi po ito one day. Ang paglago po, mga kapatid, is process, proseso po ang pag-grow. Hindi pwedeng ligtas ka ngayon, bukas nag-grow ka na kaagad. So meron pong mga stages na dapat nating i-consider, okay? Kung saan tayo. Okay, saan tayo nabibilang, saan tayo nasakop ngayong umaga. At nais ng Diyos na kung dito ka sa baba, gusto ng Diyos hindi ka manatiling nasa baba. Diyan ba tayo? Ayaw ng Diyos na hindi ka lumago. Kung meron mang isang bagay na gusto ng Diyos sa buhay mo at buhay ko at sa buhay nating lahat, walang iba, kapatid, na ikaw at ako ay lumago sa Panginoon. Tayo'y mag-mature. Hindi sa edad, hindi sa itsura, kundi sa spiritual na ating estado po ng buhay. Kaya number 1, tingnan muna natin ang number 1, mga kapatid. Which one are you? Saan ka ba napabilang? First of all, growth in the Christian life is not automatic. Like I said, wala pong automatic. Hindi po yan rapid. Although may mga tao na fast ang kanilang growth, pero hindi po overnight. Okay? Hindi po overnight. Next, ano pa? It is the result of believing God's Word, yielding to the Spirit, and what? Walking in truth. So makuha natin, ma-acquire natin, ma-achieve natin ang growth sa pamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, mag-yield tayo sa Spirit. Let the Spirit work in us. Let the Spirit guide us. Let the Spirit of God instruct us. Yun po, nagpapasakop tayo sa ano? Sa kilos ng banal na Espiritu.
Yun ang ibig sabihin. Yielding to the Spirit. Hindi, that is walking in the Spirit, not walking in the flesh. And walking in truth. Walang tao, walang Kristiyano, lalago Brad, na walang katotohanan. Kaya dapat, sabi doon Brad, rightly dividing the word of truth. Ang truth ang siyang magbibigay sa atin ng paglago. Walang magro kung nasa deception ka. Walang magro na tao kung hindi truth ang iyong napupuntahan. Okay? At pinaniniwalaan. Kaya this morning, okay, the result of a growth is yielding and believing the Word of God, yielding to the Spirit, and walking in truth. So pag nandito sa atin itong tatlo, believing God's Word, yielding to the Spirit, and walking in truth, we can expect that there will be growth. There will be growth. All right. The Bible, the Word of God, clearly identifies 4 spiritual conditions found among mankind and believers. So nasa salita po ng Diyos, mga kapatid, i-identify niya yung 4 po na spiritual condition, 4 na kalagayan ng tao o sa isang Kristiyano. So meron po siyang category. So identify po natin ang bawat category po ngayong umaga. The first thing na stages, number 1, itong ginatawag the natural man. The natural man. Sino itong natural man? Pag sinabing natural man, unsaved. Pag sinabing natural man, walang Kristo sa buhay. Walang relasyon kay Kristo. Ang biblical term po niya, the natural man. Anong sabi ni Apostle Paul? Anong sabi niya sa Korinto? 1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. So ang taong hindi ligtas, ang tao na walang relasyon kay Kristo, ay hindi maaari at hindi niya maintindihan ang mga bagay na spiritual. Hindi siya makakomprehend, hindi siya makakunik. In other words, hindi niya ma-appreciate ang truth sapagkat wala ang Holy Spirit sa kanya na mag-guide. So kailangan niya muna ng Spirit of God para maintindihan niya ang spiritual things. Amen? Kaya sabi ni Paul, the natural man, who is the natural man? The unsaved. Receiveth not the things of the Spirit of God. Kaya ang tao pwedeng may relihiyon, pero hindi niya ma-appreciate ang truth. And by the way, anong kaibahan, Brad, sa religion and Christianity? Amen? Anong kaibahan? By the way, Baptist is not a religion. We are not part of the religion. Baptist is a belief. Baptist is a belief, pananampalataya at paniniwala. I would like to tell you, explain to you what is the difference between Christianity and religion. Religion is katuruan, aral at paraan ng tao para maabot ang Diyos. Nakuha niyo? Ang religion, katuruan, aral at paraan ng tao para abutin ang Diyos. Ano po yan? True religion. Through good works. Through baptism. Yun ang religion. Paraan ng tao, turo ng tao para abutin ang Diyos. Kaya pag mag-soul-winning tayo, tatanungin natin yung tao, Brad, sa palagay mo, sa tingin mo, anong paraan para maabot natin ang Diyos? Anong paraan para mapunta ang tao sa Panginoon o sa langit? Mapunta ka sa langit. Anong sagot ng karamihan? Gagawa tayo ng mabuti, magsimba tayo, huwag tayong gagawa ng masama, okay? Ano pa? Magpamembro tayo ng simbahan, magpabautismo tayo. Habang tinatanong, ano pa? Dadagdagan naman nila, ano pa? Ito, ano pa? Tapos sabihin mo, ngayon, nagawa mo ba yan? At kung ginawa mo yan, sigurado ka na ba sa langit? Baka sakali. Di pa sure, siyempre, sa libutan pa tayo. Di pa tayo sure, siyempre, buhay pa tayo. Nagkakasala pa tayo. Di ba yun? Pero ang sabi niya, maligtas ka kung may relihiyon ka, maligtas ka kung mapabautismo ka, maligtas ka kung gawin mo ito. Yun ang sagot nila. Pero pag tinanong mo, ikaw ngayon, nagawa mo ba?
Hindi. Ikaw ngayon, sigurado ka na ba? Ligtas ka na ba ngayon na ginawa mo? Hindi pa. Yun ang religion. Nagsasabi na ito ang daan, paraan para mapuntang langit. Pero di niya magawa. Ibig sabihin, ang religion, siya ang nag-perform para sa Diyos. Nakuha niyo po? Yun ang religion. May gagawin ka para sa Diyos, para maabot mo or para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yun ang religion. Pero tayo, Christianity. Ang Christianity is based on the Bible. At ang Christianity, kapatid, si Jesus ang nag-reach out sa tao. Ang Diyos na sa langit pumunta sa mundo, namatay, napako, nagtubos, nag-alay ng buhay at dugo para i-reach out ang makasalanan. Yun ang Christianity, hindi tayo religion. Kasi ang religion, siya ang mag-perform para sa Diyos para siya maligtas. Nakita natin ang kaibahan? Common response, brad, religion. Maligtas ka through religion. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Pero pag tinanong mo, wala, di pa rin niya magawa. Okay? Sa religion, ang daming requirements para maligtas. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Pero ang tanong, ano ang condition sa Bible para maligtas? Ano ang requirement sa Bible para maligtas ang hindi ligtas? Ang sabi ba sa Bible, gawin mo ito, magpabautismo ka, gagawa ka ng mabuti, mapagbigay ka, matulungin ka, ito ang gawin mo. Yun ba ang requirement sa Bible? Yun ang tanong, kapatid. So dapat ma-identify muna natin ano ang kaibahan sa religion at Christianity. At ano ang requirement, biblical requirement para maligtas ang tao. Yun ba ay true religion? And there is only one condition for salvation. Isa lang po, makinig kayo. Baka meron dito hindi pa po ligtas. Kapatid, I will tell you, isa lang ang requirement sa Bible para maligtas ang tao. Isa lang sinabi sa Bible na paraan para maligtas ang hindi ligtas. At yun lamang ang paniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross. At yun lamang ang requirement sa Bible. At sa Panginoon, by believing the gospel. Believing the gospel. What is gospel? The death, the burial, and the third one, resurrection of the Lord Jesus Christ. Hindi sa pagsunod ng sinner's prayer, hindi sa pagpabautismo, hindi kung ano-ano. Kahit ilang sinner's prayer sundin mo, kung di ka nagtiwala sa gospel, kapatid, ang bagsak mo, impyerno pa rin. Sapagkat hindi ka nakasunod sa criteria sa Bible. Ang criteria sa Bible, believe. Believe. Okay? 1 Corinthians 15, chapter number, gusto ko lang i-emphasize mga kapatid. Para ito po'y maliwanag. Tingnan nyo po, pakinggan nyo ng maigi ang talata mga kapatid. Alright? Okay, chapter 15, sabi ni Paul, verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also, take note, natanggap ni Paul, I receive, by tinanggap si Paul, at tinayuan po niya. Verse 2, ano po yun? By which also ye are saved. So tandaan nyo po, naligtas na po ang mga taga-Korinto dito. Naligtas na sila. Hindi po sila maliligtas pa lang. Sabi ni Paul, kayo po'y naligtas. Sa anong paraan? I keep in memory. Ilagay nyo po sa isip niyo. Anong bagay ibinahagi ko sa inyo? Anong mga bagay pangaral ko sa inyo? What I preach unto you. Unless you believe in vain. Maliban kung kayo naniniwala ng walang saysay, walang kabuluhan. So may paniniwala na walang kabuluhan. So sabi ni Paul, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according what? To the scriptures. Take note, how that Christ died for our sins. How Christ died? He died for our sins, according to the scripture, that is the Bible. Verse number 4, and that He was buried, and that He rose again on the third day, according to the scriptures. Amen. So, yun po mga kapatid, ang tawag doon sa gospel na yon. Gospel means good news. Good news, mabuting balita. Why? Because Christ died for our sin. He was buried, and praise the Lord, He never remained in the grave.
He did not stay in the grave. After 3 days, the Bible says, according to the scripture, He rose from the dead. Amen? Kaya, kapag ka nagsulwining ka, tapos, kapatid, pag sulwining mo, ang i-introduce mo, mag-pray ka nito, sundin mo ang prayer na ito para maligtas ka. Kapatid, maling gospel po ang i-introduce mo. Hindi po yan tunay na gospel. Kahit ilang bisis pa yan mag-pray, kung hindi mo pinapanampalatayanan, pinagkatiwalaan ang ginawa ni Kristo, walang kwenta yung prayer na yan. Sapagkat ang prayer na yan, consider good work, ikaw naggagawa sa Kanya. Bakit ka naligtas? Kasi nag-pray ako. Bakit ka naligtas? Nagsisi ako. Tapos nag-iyak pa ako that time nung ako po'y nag-pray. Pag hindi niya na-trace up ang gospel blood, bakit siya naligtas? Hindi niya ma-recall sa kanyang isip paano siya naligtas at anong ginawa ni Kristo sa buhay niya. Pag i-interrogate mo, tanungin mo, ang sagot niya, nanalangin ako, nag-pray ako, nagsisi ako, nagsuri ako, kaya ako naligtas. Kapatid, maling gospel po yan. Hindi yan ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo, kamatayan at paglibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Kaya dapat doon ka manampalataya, doon ka maniwala, sapagkat yun ang requirement sa Bible. Kapatid, sorry po, pero false hope po yan. Kung nanalangin ka, ang iyong confidence dahil sa ginawa mo, sorry kapatid, imperno ka pa rin. Oo, sapagkat ang i-honor lamang ni Lord na pananampalataya, yung mga taong sumampalataya sa ginawa niya sa cross. Amen? That's the gospel. That's why the natural man, hindi, mga kapatid, hindi niya ma-appreciate ang bagay na ito. Oh, yes po, mga kapatid. Kaya dapat maligtas ka. Oh, Brother Jonathan, ayaw na, hindi pa siguro ligtas itong ating ayaw niya mag-gana. Diyan ba tayo? Amen? Natural man. Kaya, tanong sa atin, examine yourselves. Examine natin, anong ebanghelyo ang pinaniniwalaan mo? Alright? Naghang. Okay, thank you. Second Corinthians. Look at 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Ano sabi ng Bible? For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So kailangan natin ng light, at yung light na yan, yung truth, yung light na yan, yung gospel, na kailangan mag-shine, kailangan i-dispel niya, mga kapatid. So that is the agent for our conversion and our salvation. It is the Holy Spirit's work, mga kapatid. Okay? This person is unsaved, is spiritually what? Blind, unable to discern truth. Hindi niya ma-identify ang truth sa hindi truth. Ano ito? Meron siya, they may be what? Religious. Religious ito, mas religious pa sa inyo. Palasimba ito. Itong unsaved man, palasimba ito. Active ito sa simbahan. Faithful ito sa simbahan. Alright? Moral. Mababait ito ng mga tao. Morally upright. Ang maganda ang buhay nila, mga kapatid. And above all, sincere. Kung titingnan mo, sincere sila sa religion nila. Sincere sila sa kanilang affiliation. Sincere sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. But I will tell you, mga kapatid, it doesn't matter if you are religious. It doesn't matter if you are morally upright. It doesn't matter if you are sincere. But without Christ, amen, they remain what? Lost. Hindi walang pakialam, hindi naman mag-matter. Hindi ito ang basihan ni Lord. Pagdating doon sa judgment, hindi basihan ni Lord kung religious ka. Hindi basihan ni Lord kung mabait ka. Hindi basihan ni Lord kung ikay sincere o hindi.
Ang basis ni Lord for salvation is, do you believe the gospel? Do you believe what I did in the cross of Calvary? Yun ang magmatter, kapatid. Kaya, kahit anong gawin mo, kung hindi po, kapatid, hindi po save ang isang tao, it's nothing. It's nothing. Oh? Itong bulaklak na ito, kahit anong dilig ko, kahit anong alaga ko dito, pagpatay ito, walang kwenta. Tama? Hindi ito mag-grow rod. Kasi patay nga walang koneksyon. Ganon din sa isang tao. So, you cannot expect sa isang taong unsaved, mga kapatid, na na siya po ay lalago sa kanyang buhay Kristiyano. So, the natural man, baka mayroon pang natural man dito. Hello, amen? Dapat huwag kang manatiling natural man. Kung di ka paligtas, dapat ka maligtas, kapatid. Kasi may judgment nag-aantay. May kamatayan na nag-aantay. Pag namatay ka, hindi mo tiyak ang kaligtasan, sorry po mga kapatid, may impyerno po nag-aantay. At anong sabi ng Bible? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world? You might be famous, you might be intellectual, you might be, mga kapatid, financially stable. But if you don't have Christ, the Bible says, what is the profit? What is the benefit? Okay? Sabi niya, if he lost his own soul, anong saysay, anong kwenta? Kapatid, naangkin mo ang buong mundo, pero ang kaluluwa mo, impyerno ang bagsak. Sayang po mga kapatid, maangkin mo man lahat sa mundo, pero pag wala kang relasyon kay Kristo, ikaw ang pinakakawawang tao. Doon po sa impyerno. And I will tell you, wala na pong balikan. Ang impyerno ay totoo. Lugar na pupuntahan sa mga tao na wala pong relasyon sa Diyos. Kaya ngayong umaga, suriin mong sarili mo. Kaya sabi ng Bible, examine yourselves. Tingnan mo, masdan mo, sinong pinanampalatayanan mo, sinong tagapagligtas mo, at paano ka po naligtas. Importante po ang paraan paano ka naligtas. If you are saved, paano ka naligtas? Amen? Dapat alam mo kapatid na walang iba, manampalataya ka sa finished work ni Jesus Christ. The finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary, the gospel. Alright? If you have never trusted the gospel, you are still in this stage. Kung hindi ka nagtiwala sa gospel, sa ginawa ni Jesus Christ, kapatid, huwag mong hayaan, manatili ka dito. Amen? Alright, kung di ka ligtas ngayong umaga, huwag kang aalis sa dakong ito na hindi po ligtas. Number 2, babe in Christ. Second stage, ito po, babe in Christ. Ito po, ligtas na po ito. Pag sinabing babe in Christ, na-save na siya. Nagtiwala na siya sa gospel. Kaso lang, bago pa po siya. Ang tawag sa kanya, babe in Christ. Anong sabi ni Paul? I have fed you with milk, for hitherto ye were not able to bear it. Ang babe in Christ, anong kailangan nila? Not meat, but milk. Hello? Diyan ba? Anong para sa mga babe in Christ? Milk. Maybe itong babe in Christ, bagong baptized pa lang. Maybe perhaps itong babe in Christ, newly saved pa lang. Bago pa naligtas. Wala pa siya masyadong alam sa Bible. Di pa niya kabisado ang Christianity. Kaya ang tawag sa kanya, babe in Christ. Madali pa itong matisod. Dilikit pa ito siya. Kailangan pa siya ng alalay. Kailangan pa ng somebody mag-guide sa kanya. Kailangan ng somebody na care sa kanya. Diyan ba tayo? Isa sa mga pinakamahirap, nagtanim ako mga kapatid, gusto ko sana, type ko talaga, isa sa mga bulaklak na type ko, kasi in my childhood memories, Brad, may mga tanim kami, maliit pa ako. I remember, di pa ako grade 1, may tanim na kami dito. Ito yung natawag rose. Rosas. Many times nag-attempt ako, nagbili ako sa tinalak, ang dami kong gi-attempt, magtanim ako. Pero until now, hindi ako nabuhayan. Hindi nag-survive. Kasi isa sa mga tanim na pinakadelikit, alagaan. Pag magdilig ka lang, tapos medyo mag-move kunti,
Maano mo lang siya ng tubig, mamob mo lang siya, maglaya na kaagad. Matandog lang siya. May mga manok ka lang minsan, may aso ka lang, wala na. Mahirap magpabuhay ng rose. I don't know, may mga tao din na madali talaga mabuhayan, kunting tanim lang. Pero in my part, gusto ko, nagtanim ako ng yellow, nagtanim ako ng puti. Yung may rose kasi na magaganda, Brad, malaki ang pital. Kasi may mga rose din na cute. Parang magic rose ba, na rose na hindi ko type. Although maganda siya, pero gusto ko yung malaking pital. Lalo na pag mga full bloom na siya, yung complete na talaga. Napakaganda. Pink, no? Yellow, white. Ano pang ibang kulay, Brad? May rosas ba na itim? Nakakita ako tulip na itim. Pero rosas na itim parang wala pa. Oh, rosas sa baybayon siguro. Mahirap. Delicate siya. Sensitive siya. So, kailangan siya ng alalay. Kailangan ng extra care. Hello, dyan ba kayo? Nakakunik pa tayo. Amen? Ganon din ito sa babe in Christ. Sensitive pa ito, brad. Delicate pa ito. Kaya kailangan, pwede siyang babalik sa mundo, pwede siyang matisod, pwede siyang matumba, pwede siyang ma-discourage, pwede siyang mawala eventually. Kaya sabi ni Paul, kailangan sila ng alalay, extra care. Amen? Because they were babe in Christ. Hindi pa nila kaya yung milk, hindi pa nila kaya yung stronger na mga bagay, hindi pa nila maintindihan yung mga deeper things. Kaya alalay muna yung mga simple things muna. Katulad ng bata, pakainin mo kaagad sulit, months pa lang. Di ba? Ano kailangan? Oatmeal, gatas, yun muna. Kasi ang kanilang ngipin, hindi pa able mag-process. Ang kanilang tiyan, hindi pa able, hindi pa ready mag-process sa mga hard food. Hello, nakuha natin? Babe in Christ. Ang tawag sa kanila, babe in Christ. Oh. A new believer. Take note, ligtas po ito. Saved, forgiven, sealed, but needing foundation, doctrine, and yes or no? Yes. Kaya kung meron tayong mga kapatiran na baby in Christ, ikaw na nauna, ikaw na mas matanda, ikaw na mas mature na, ikaw ang mag-alalay. Huwag mo nang antayin nga ikaw pa ang i-assign. Kung nakita mo, may kapatiran kang dapat alalayan, gawin mo na. Alright? Si kapatid ko, alagaan ko ito. Si kapatid ko na ito, bago pa ito. Alagaan ko, tulungan ko siya, i-build up ko siya, na maglago siya sa Panginoon. Hindi ka dapat kasangdaran. Hindi ka dapat stumbling block. But you should be a blessing. You should be a burden bearer. You should be an instrument para mag-grow. Kasi bata pa nga eh. Kaya tayo din ang mga nauna, careful tayo sa ating kilos. Kasi yung mga tao na yan, bad, hindi mo rin ma-blame kung magtingin sa tao. Ikaw nga matanda na, gatingin ka pa sa tao eh. Ano ba kaya yung mga bago? Ganun pala yan. So dapat tayo na nauna at medyo mature na, mag-alalay at maging maingat sa ating mga kilos. Kaya hindi mo maalis sa kanila, natitingin sa tao, ay ganun pala dyan, ay ganun pala yan. Ay, akala ko mga ganito, marami siyang assumption, marami siyang mga false, na akala niya, perfect na akala niya ganun. So dapat naintindihan po niya yon. Otherwise, hindi po siya mag-grow. Diyan pa tayo mga kapatid. Babe in Christ, a new believer, saved, forgiven, sealed, but it needs care, extra care, mga kapatid. Maybe, paano natin makategorize ang babe in Christ? Maybe 1 year, 2 years? You know, amen? Siguro maximum na yan, siguro 3 years. Pero dapat 3 years, dahan-dahan na po yan. Hindi ka na pwede. Oh, itong babe in Christ, kailangan pa natin ang alalay. Turuan mo siya mag-pray. Amen, Christian brad? Diba si mangurus pa na, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Eh, bago-bago pa naligtas, ang nasanayan niyang prayer, yung pang sa tradisyon, amen? Eh, wag mo, brad, mali-mali, anong klase, mga pahuya-huya ka man nga, eh, wag ganon. You in a proper way, Brad. Teach him, teach her,
Na you coach her, coach him in a proper way, in a biblical way. Huwag mo siyang isupalpal sa public. Huwag mo siyang pagalitan. Kausapin mo siya privately. Brad, ito yung proper. Ito yung tama. Ito yung biblical. At dapat turuan natin that in every prayer, dapat it should be closed in Jesus' name. Kasi may mga Christian ka na even sometimes wala tayong in Jesus' name. Sabi niya, if you ask anything, sabi niya, in my name. Oh, so dapat in Jesus' name talaga. So never close your prayer without in Jesus' name. So yung mga baby in Christ, di pa nila yun alam. Baka ang prayer niyan, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth that is in heaven. Baka ganun pa ang prayer nila. Ano tawag doon sa prayer na yon? Our Father? Oh, di ba? So wag mo siyang i-blame, wag mo siyang alalayan po. Amen? Lalo na may mga personality na mahiyain. So alalayan natin, wag mong pilitin, alalayan po natin. Hello? Diyan ba tayo? Oo, kasi iba-iba tayo, brad. Hindi tayo rapid, hindi automatic nga. So, babe in Christ. Babe in Christ. Whether you like it or not, brad, lahat tayo dumaan din dito. Dumating din sa point, di ka na marunong mag-pray. Di ka pa masyadong confident mag-pray. Dumaan ka rin doon. Kaya, intindihin mo rin yung tao na dumaan doon. Huwag mong i-pattern, huwag mong ipasok sa standard mo at sa level mo. Intindihin mo anong level siya. At brad, higit sa lahat, huwag nating i-pressure madaliin. Kasi ang growth nga, depende yan. May mga taong dali mag-grow, may mga taong mahina din. Matagal ang growth nila. Yes or no? Alright? So tayo po ang mag-a-adjust. Tama? Babe in Christ. Baka andito ka pa ngayon. Ha? Pero dapat mga kapatid, 5 years, 10 years, dapat. Nakakahiya po, 10 years na, dito pa rin tayo. Hello? Normal po, mga kapatid, na maging babe in Christ. Pero 10 years, 15 years, lalo na 20 years, dito ka pa rin. Nakakahiya, nakakalungkot sa isang Kristiyano, 15 years na, kahit mag-pray, di pa marunong mag-pray. Ang bihira. Paano ka naging saved? Paano ka naging Christian kung gano'n 15 years? Babe in Christ pa rin. Dapat hindi. Gawin ko na lang halimbawa, siklet. Dati brad, pag magpapupo kami, mayroong arinola. Tapos, dalhin namin doon. Gitrain ko siya arinola. Pero sabi ko, di na pwede. So, dapat gitrain namin. Dahan-dahan. Sabi ko, doon ka na direct sa CR. Every morning, pagising niya, sa CR na siya. So, praise the Lord, sa CR na siya. Sabi ko, pagkatapos, buhusan mo. Pagkatapos, diretso ka na maligo. Nung una pa, ayaw niya, gatantrom siya, ganon. Kasi nasanay siya sa ranula. Pag sa basin, malamig daw. Reklamo siya kay malamig daw. Sabi ko, masanay ka rin. Sabi niya, Daddy, you clean first. Gusto niya, palinisan mo na yung basin kay ayaw niyang So, gitrain ko. Gitrain namin. O, dito ka na ha, every morning, dito ka. Sa primero, hindi pa. 2, 3. Later on, nasanay na siya. O siya nagamato-mato. Siya nagapunta ng CR. Tapos maligo na siya, sarili niya. Sabi ko, hindi forever na si daddy, mami magkasi sa'yo. Malaki ka na, 6 years old. Dapat marunong ka na magligo sa sarili mo. Not all the time na i-feed ka pa. Not all the time si mami, daddy mag-prepare ng food. Dapat marunong ka na. Marunong ka na saan nakalagay ang toothbrush mo, ang toothpaste mo. Dapat marunong ka na mag-brush by yourself. Dahan-dahan, brad. No, hindi man overnight, hindi mo madala yan. Pero dapat i-train natin ang ating sarili. Alright? Diyan ba tayo? Babe in Christ. Babe in Christ. The second stage. Anong number 1, brad? The natural man. Number 2, the babe in Christ. This stage is normal. Are you saying? Amen? This stage is normal, but not meant to be permanent. Growth must what? Follow. Hindi dapat permanent. Namatay ka na lang. Babe in Christ ka Japon. Ay, kaluoy man sa imo. Hindi dapat, mga kapatid. Alright, the third one. The carnal Christian.
Oh. Ito naman, save pa rin. Ito mga kapatid, forgiven pa rin. Redeemed by the blood of Christ. However, carnal siya. Carnal. Anong sabi ni Paul? 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Ye are yet carnal. Gi-paraphrase lang ito. Are ye not carnal and walk as men? Walk as men. Ang tawag sa kanila, carnal. From the word fleshly. Okay? Carnal. Ang kanyang desire, ang kanyang pamaraan, fleshly. Unod-nod. Kalibutanon. Saved but carnal. Are you with me? Yun ang sabi ni Paul. Okay? Matagal na ito na Christian. Matagal na ito na saved. Pero hindi din nag-grow. Mas nauna pa ito sa babe in Christ. Ang carnal Christian pwedeng 10 years. Pwedeng 20 years. Mga kapatid. Carnal. Kaya sabi ni Paul, a believer who lives like the world, saved but not walking in the Spirit. Saved siya, pero ang buhay niya, nabubuhay para sa mundo. Nabubuhay siya parang unbeliever. Ang kanyang desire, worldly. Ang kanyang action, worldly. Hello? Diyan ba tayo? Kuha natin mga kapatid. Easily influenced. Easily discouraged. Easily deceived. Madaling ma-discourage, madaling ma-influensyahan, at madaling malinlang. Ibig sabihin, wala siyang stability. Walang focus. This stage is dangerous because carnality brings confusion, instability, and compromise. At maraming Kristiyano, percentage-wise, maraming ganitong Kristiyan sa loob ng simbahan. Matagal ng Christian, but carnal. Matagal ng Christian, but hindi nag-grow. Matagal ng Christian, pero worldly ang buhay. Carnality, mga kapatid. Listen. A carnal person do nothing for God. Hindi siya magamit ng Diyos. Number one, wala siyang separation sa mundo. Kung anong ginagawa sa mundo, sinusunod niya. Kung anong ginagawa sa unbeliever, sinusunod niya. Hindi pa nakaseparate sa mundo. Madaling ma-influensyahan. Diyan ba tayo? Carnal. Isa sa mga karakteristik ng mga taong carnal, Christian na carnal, mahirap turuan. Hindi magpaturo, hindi mag-submit sa teaching, hindi mag-submit sa advice, hindi mag-submit sa correction. Kaya akala nila, alam na nila, iniisip nila, mas marunong na sila. Mas nakakaalam na sila. Lalo na, bakit itong mga teenager? Anong dahilan itong mga teenager, pag nagka-boyfriend, girlfriend, parang nagre-rebelde na? Kaya meron ng ginasaligan. Meron na si Toto. Si Nini, may nagasalo na, may Toto na. Anong sabi ni Toto? Huwag kang maproblema, akong bahala sa'yo. So nabigyan siya ng false hope. Sinabi ni lalaki, akong bahala sa'yo. Ano mang mangyari, sasaluin kita. Anong mangyari, akong sagot kita. Kaya nagkakaroon siya ng confidence na kahit biyaan niya, yung nanay niya, kahit yung magulang niya, kaya niya nang maging independent kasi ang thinking niya na yung kanyang boyfriend na yon na nangako sa kanya, gagawin niya. Kaya nagiging rebellious. Manotice mo yung mga teens na gamigomiga. Rebellious spirit. Saan nakuha? Kasi may Toto, may lalaki nagbibigay ng pangako. Akong bahala sa iyo. So doon sa bahala, brad, kumakapit. Stubborn na. It's okay. Kahit di ako mag-uwi, andyan man si lalaki. Kaya mag-ingat kayo, mga babae. Huwag niyong pairalin yung puso niyo. Huwag niyong pairalin yung emosyon niyo.
sapagkat ginadeceive lang kayo sa emosyon nyo. Hindi yan pagmamahal, pag-rebelde po yan. Huwag niyong isipin mas marunong kayo. Huwag niyong isipin na alam na ninyo. Yun ang pinakamali. Walang makakalamang sa knowledge ng magulang. Mas higit nakakaalam ang magulang. Di pa kayo pinanganak, naranasan na ng magulang ninyo yan. Huwag kayong umasa sa emosyon, hindi yan. Kristiyano, huwag tayong maging carnal. Magpaturo tayo, mag-submit tayo, sumunod tayo kung ano po yung bilin sa Bible. Ang carnal hindi magagamit sa Diyos. Carnal ang kanyang desisyon. Carnal ang kanyang paraan. Hindi nag-iisip kung tama ba ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang carnal na tao, walang wisdom, heart ang sinusunod. Ang carnal Christian, magdi-decide by sarili niya. Hindi niya kinakonsider. Hindi niya pinag-pray ang kanyang mga plano. Hindi niya pinag-pray ang kanyang desisyon. Impulsive ang taong carnal. Not guided with the Spirit of God. Later on, ano natin? Kaya sabi ni Paul, anong sabi niya? Carnal. Easily influenced, easily discouraged, and easily deceived. Mga kapatid. Bakit? Walang Word of God na nag-reinforce sa kanya. And very sad, among church members, kahit sa ang simbahan, marami ang percentage na ito. Gaabot halos sobra pa sa kalahati. Mas marami. Kakalungkot. Sana aalis tayo dito sa estado na ito. Amen? Number 4 ba, ang last, dapat dito tayo. The spiritual man. The spiritual man. Anong sabi ni Paul? He that is spiritual judgeth all things. What does it mean, judgeth all things? He consider, he pray, he asks wisdom from the Lord. Bago niya gawin ang isang bagay, gina-consider niya ang guidance ng Spirit of God. Yun ang tawag sa kanya, spiritual. Spiritual, maka-Diyos. Ang kanyang isip, ang kanyang plano, ang kanyang kilos, maka-Diyos. Sumasangguni sa Diyos, nagpipray sa Panginoon, bago siya gagawa ng aksyon. Yun ang taong spiritual. Hindi nakasalalay sa sarili niya, hindi sa kanyang knowledge, hindi sa kanyang lakas, kundi ang kanyang mga plano sa buhay, nakasalalay sa Diyos. Sumasangguni sa Panginoon. Iyon ang taong spiritual. At sana mga kapatid, dadako tayo dito. Sana maabot natin ito. This believer walks in truth. Lumalakad sa katotohanan, discerns deception, ma-identify niya, ma-distinguish niya ano ang tama at mali. Hindi siya madaling malinlang, hindi siya madaling maisahan, hindi siya daling maloko, sapagkat guided siya with the Spirit of God. Love Scripture. Nagbabasa po mga kapatid ng salita ng Diyos. Mahal niya ang salita ng Diyos. Na-appreciate niya ang salita ng Diyos. Ano pa? And yields to the Holy Spirit. Guided siya sa Holy Spirit. May Holy Spirit nag-work sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang mga plano at mga desisyon sa buhay. Hindi ura-urada, hindi impulsive. Iyon ang taong spiritual. Diyan ba tayo? Ang sabi ng Bible, they are grounded. Bakit siya grounded? At because he is grounded, anong result? Fruitful siya. Lumalago, may bunga. And stable. Hindi madali ba, matinag, matumba, matisod. Not perfect. Amen. Kasi walang perfect. Mula sa stage 1 ba hanggang ano, wala talaga. Di ka maka-achieve dyan. Not perfect. But the good thing, but growing. Lumalago. Lumalago. Ang spiritual man, hindi ibig sabihin na mabait ka always or wala kang, hindi ka nagkakamali. Hindi po.
And higit sa lahat, being spiritual is not a title. Hindi po yan diploma na pag na-save ka na, bibigyan ka ng diploma na, spiritual ka na. No, that is not. Being spiritual, it is a daily work. It is a daily experience. You have to work for it. You have to cultivate it daily. Daily ba dapat gawin natin ito? Hindi pwede ngayon. Pwede ka ngayon spiritual kay Sunday, pero bukas, carnal ka na. Tama? Pwede tayo ngayon spiritual, kaya nasa simbahan tayo, kung kumakanta tayo ng mga spiritual song, nakikinig tayo ng preaching. But how about pagka-Lunes, spiritual ka pa ba? Iyon ang tanong. Kaya hindi po, kaya daily tayo dapat maging spiritual. Daily tayo i-cultivate natin, Brad. Ano dapat na i-cultivate natin? We have to love the Scripture. We need to yield to the Holy Spirit. At is that a guarantee po na dahil graduate ka sa Bible School, spiritual ka na? Dahil Bible student ka, spiritual ka na? Even kahit pastor, spiritual ka na? No! It's not a guarantee. Kaya marami ako nakitang graduate ng Bible School. Mga kapatid, nag-Bible School, but carnal. Even pastor, carnal. Kaya being spiritual, mga kapatid, is not a gift. Salvation is a gift. But being spiritual, man, you have to work for it. Diyan ba tayo? Tanong ngayong umaga, saang stage ka? Itong spiritual, may problema ito. Itong taong spiritual, mga kapatid, nadi-discourage ito. Itong spiritual, ang taong spiritual, the spiritual man, may mga trials ito, may mga struggle in life, but hindi po siya nag-give up. Hindi siya lumalayo sa Panginoon. Hindi siya nagbaback out. Sapagkat para sa kanya, there is God in heaven who would help him. Ano sabi ni Paul? 2 Timothy chapter number 4, verse number 10. 2 Timothy chapter number 4, verse number 10. 2 Timothy chapter number 4, look at verse number 10. Starting verse number 10. Chapter 4, verse 10. It says here, for Demas hath forsaken me. Tanalikuran siya si Paul ni Demas, sapagkat si Demas bumalik sa mundo. Giabandon siya. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Verse 11, only Luke is with me. Ang natira kay Paul, si Luke na lang. Lahat nagsialisan. Only Luke is with me, take Mark. Sabi niya, inutusan niya si Luke, kunin mo, dalhin mo si Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Verse 12, Antiochus have I sent to Ephesus. 13, the cloak refers sa kanyang mga gamit niya, personal belongings, lalo na po yung kanyang parang balabal. Sabi ni Paul, the cloak that I left at Troas with Carpus when thou comest, bring with thee. Okay, yung kanyang balabal, sapagkat coming na po yung winter. Parang extra ito na damit, makapal na jacket, ang cloak ang tawag. Ano pa? Thou comest, bring him with thee. And the books, but especially the parchments. So nag-refer siya sa kanyang mga writings, mga works, mga papers. Dalhin mo po, sabi ni Paul. Anong ginawa? Verse 14. Alexander, the coppersmith. Anong ginawa ni Alexander? Did me much evil. Ginawan silang masama. Matindi. Evil, much evil. The Lord reward him according to his works. Pero si Lord ang nagbigay ng vengeance. Of whom? Be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. Sinalungat ni Alexander ang mga salita ni Paul. All my first answer, no man stood with me. Walang taong tumayo, sumuporta sa kanya. No man stood with me, but all men forsook me. Iniwanan siya, giabandon siya, tinalikuran siya, lahat ng mga tao. But ano sabi ni Paul? I pray, God, that he may not be led to their
charge. 17, notwithstanding, ito yung confident ni Paul, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of lion. Who is that mouth of lion? Parang panubat na brad. That is yung emperor. Gusto na siyang patayin. Sabi ni Paul, all men forsook me, but God stood with me. Kaya mga kapatid, kahit lahat na tao tatalikuran ka, kung Kristiyano ka, higit sa lahat kung spiritual ka, mga kapatid, hindi ka matatakot, hindi ka manghihina, sapagkat may Diyos ka ba nakakampi? Kahit talikuran ka ng lahat na tao, as long nasa tama ka, wala kang kakatakutan. Si Paul, umalis sa mga tao. Si Paul, but di-abandon siya, tinalikuran siya. Pero sabi niya, but God stood with me. Mga kapatid, walang hihigit kaysa Diyos. Kahit kampi mo lahat ng mga tao, kung ang Diyos hindi mo naman kakampi, walang kwenta. Mas na naisin ko kapatid, walang taong sa akin, kakampi ko, basta as long bad, kasama ko ang Diyos. Anong sabi ni Paul? Greater is He that is in us than he that is in the world. Mas malaki siya nga nasa akin kay siya na nasa sanlibutan, that is Satan. So alam ni Paul, Brad, greater siya, powerful siya, because Christ is in him. Yun ang taong spiritual. Daniel, Brad, may problema. Inakusahan siya. Tinapon siya, Brad. Pero ano siya? At the end of the day, nagtiwala sa Diyos. Hindi siya nag-give up. May mga taong nainggit sa kanya. May mga taong ayaw sa kanya. May mga tao, Brad, gusto siyang pabagsakin. Pero anong ginawa ni Daniel, Brad? Anong ginawa ni Daniel? Have you read it? Nag-take revenge ba siya, Brad? Anong ginawa niya? His response was to pray. He prayed to God. He opened his windows. He knelt his knees and prayed to God 3 times a day, to the God of Israel. And what happened? Pinapa sa Diyos niya, Lord, may decree. Ayaw kong mamiss ang prayer life ko. Lord, may ayaw sa aking belief. Ayaw nilang aking Panginoon. But Lord, I can prove to you, Lord, na totoo kang Diyos. And I can defy even that government, because that government, that decree is against my belief. Lord, I will stand. And you know what happened to Daniel? Kahit itinapon siya sa lions din, but God preserved his life. And God saved him because he trusted the Lord. Wala ka makita ang kakampi ni Daniel. But look what happened to Daniel. God promoted him. God preserved his life, mga kapatid, because he trusted the Lord. And lastly, mga kapatid, last example natin, look at Joseph. Joseph was mistreated. Joseph was accused na nang-rape siya. He mistreated the wife of Potiphar. He was imprisoned without a due process, Brad. But look what happened to Joseph. Nag-revenge ba siya? Nag-ano ba siya, Brad? Nagmaktol ba siya? Nag-grumble ba siya? Did he complain God? No! Anong ginawa ni Joseph? He remained faithful to his God. Yes, nakulong siya. Walang due process. Walang lahat, mga kapatid. Nakulong si Joseph. Sa kasalanan, hindi niya ginawa. Are you with me? Nabasa niyo Genesis? Alam niyo yung buhay ni Joseph? Amen? Nakulong siya, walang kasalanan. But sa kulungan, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa kulungan, di siya nag-stop. Sa kulungan, nanatili siyang faithful sa kanyang Panginoon. Na-meet niyang dalawang nakulong. Gi-interpret niya ang dream nila. Natupad yung dream nila. Ang pakiusap niya, kung babalik ka na kay Pharaoh, pwede ba na-mention mo ko kay Pharaoh? Many years ago, many years later, nakalimutan. But one day, nag-dream si Pharaoh. That's the time na remember ng nakulong. Mahal na hari, meron isa doon. Your Highness, Pharaoh, merong isang Hebrew doon. Nakulong kami. Gi-interpret yung aking dream. Dalawa kami yung aking kasama. Yung isa, natupad, namatay. Ako na-restore. Tawagin. Mga kapatid, gi-interpret. Natupad. Na-promote. Fast forward tayo, na-promote si Joseph. But you can never find in the Bible, Bad, na merong nag-mention si Joseph na gusto niya mag-revenge sa asawa ni Potiphar. Never ka makabasa sa Bible, Bad, na hinanap niyang asawa ni Potiphar. Sabi niya, ikaw ang dahilan, nakulong ako for many years. Wala akong kasalanan. Ngayon, it's my time. Now, it's my opportunity.
na pagbayaran dito sa mundo. Are you listening? Sa batas natin sa lupa, pag pinakulong mo ang tao, nakulong siya, nagdusa siya, tapos na-found out ng korte na walang kasalanan, mayroong tatawag civil damages. Bayaran mo siya ng danyos. Kung ano ang kanyang idiman, nakulong siya 10 years bad, tapos na-found out, wala pala, after so many years na hearing, innocent, di siya gumawa ng krimen. 10 years siya nakulong, pwede magdemanda siya. Pwede siya magdemand, bayaran mo. Kung ilang taon ako nakulong, pwede siya magdemand. At brad, i-grant po yan ng government. Kasi legal po yan. Civil damages ang tawag. Si Joseph pwede magdemanda ba? Pwede siya magsabi, ikaw, nung ako pa, ang servant mo, ginawa mo ko ng istorya, gitikalan mo ako, dishonest ka, gimuhimuan mo ko istorya, nga gitandog ta ka, girip ta ka, tapos nagsinggit ka, na ikaw galing nag-inganyo sa akin, pwede niyang i-justify. Oh, pwede niya i-justify, which is true mga kapatid. Pero tingnan niyo ba ang kanya? Oh, ibig sabihin, ang taong spiritual, ay listening, hindi niya i-assert ang kanyang right. Ang taong spiritual, hindi self-entitled. By nature, ang tao gusto ng self-entitlement. Ako dapat, naagrabyado ako, nasaktan ako. Kaya right ko itong i-defend ko sarili ko. Right ko ito. Gusto natin, right natin. Yun ang taong karnal. Pero ang spiritual brad, no. Marunong siyang magpakumbaba. Marunong siyang mag-submit. Marunong siyang mag-acknowledge ng kanyang limitation. Kahit nasaktan siya, kahit naagrabyado siya, but willing siyang magpakumbaba for the sake of peace and harmony. That is the kind of person na spiritual. Amen. Yes, normal, masaktan tayo. Yes, normal, ma-offend tayo. Yes, normal, maagrabyado ba tayo? But ang tanong, willing ka bang magpakumbaba for the sake of peace? Willing ka bang magpakumbaba for the sake of reconciliation? Willing ka bang magpakumbaba for the sake of unity and harmony? Ikambyo mo ba ang right mo for the sake masira ang pamilya mo? Masira ang church dahil wala kang humility at pride ang pinapairal mo? Amen! That's the question, are you spiritual or are you carnal? The spiritual knows his boundaries. The spiritual man, the believer man, he knows how to humble. Kahit nasaktan siya, naagrabyado siya, and yet, ang Holy Spirit nandun sa kanya, ang nangungusap sa kanya, and therefore, marunong siya magpakumbaba. Amen. The question today, will you be considered spiritual or carnal? Ikaw lang makasagot diyan. Kasi by normal, mga kapatid, human being, gusto natin i-ano ang ating assert, ating right dito. Hindi pwede palagpasin ko ito. Hindi pwede nasaktan ako, nagrabyado ako. Ganun kaagad ang ating response. Pero ang tanong ba, ganun ba si Jesus Christ? Father, forgive them, for they knew not what they do. Amen? He humbled himself. Joseph, he humbled himself. Daniel, he humbled himself. Paul, he humbled himself. This is our Bible example. Yes, I know it's hard. Yes, I know it's difficult, mga kapatid. But take note, we have the Holy Spirit that will help us na makope natin yung mga bagay na yun. Tanong sa akin, hindi pa rin ako na-offend? Hindi pa rin ako nakaranas na saktan? Hindi pa rin ako nakaranas na agrabyado? Many times. Many times. I tell you, church, many times. But I develop myself, Lord, I need to let go. How many times gisabihan ako, naka-live, manluloko ka, niloko mo kami. That is live. Giduro ako many times, giduro-duro ako. Bagong pastor pa ako, Maranyon, Black One Maranyon, doon pa ang church. Nagturo ako Father's Day. Sabi ko, dapat mga tatay, tayo ang responsible ng ating mga anak, isituate natin. Proper ang pag-training natin sa ating mga anak. Proper ang pagpalaki natin sa ating mga anak. Mag-asawa sila ng tama. May isang men tumayo doon. Anong ibig mong sabihin? Irresponsible ako na tatay.
Tumayo ka agad habang ga-lecture ako, habang ga-preach ako. Sunday school time. Kaya ang kanyang anak nakabuntis ng isang babae doon. Malay ko ba, alam ko ba yun, ang anak niya nakaano? Sunday school time, tumayo siya. Ginuro ako. Kung i-assert ko yung right ko, mga kapatid, maybe di ako pastor ngayon. But thank God sa Holy Spirit ng Panginoon. Masahay, ganun tayo. Pag nasaktan tayo, gusto ka agad natin. Hindi karapatan ko ito. Dapat dipinsan ko sarili ko. Na-offend ako. Nagrabyado ako. Pero ang tanong man, saan ang Holy Spirit doon? Naniniwala tayo may Holy Spirit. Yes, normal masaktan. Pero pwede nating ipag-pray. Si Paul, maraming bisis nasaktan. Si Daniel nasaktan. Ginawa ng masama. Pwede siya may opportunity magbalos. Pero look at, they choose to forgive because they love the Lord. If you continue in the faith, grounded, take note, grounded and settled, and be not moved away, hindi dali-dali matinag, madala, from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Who is Paul? Who is Paul, Brad? Sabi niya, grounded and settled. What was the secret of Paul, why he is, Brad? Despite sa mga problems, mga trials, struggle na daanan niya, bakit si Paul grounded? Settled siya. Yun dapat ang ating status, mga kapatid, as Christian. Yes, hindi perfect, pero pwede tayong mga grounded and settled because we have the Word of God. We have the Holy Spirit and we have Jesus Christ. Amen. Walang super Christian. Maano tayo ba, kapatid? Ma-discourage tayo, ma-offend tayo, but let's choose to be what? Piliin natin, mga kapatid, ang biblical principle. This is God's desire for every saved person. Do you believe na ang desire ni Lord, lahat tayo maging what? Spiritual man. Hindi natural man. Hindi babe in Christ. Daan lang tayo doon ba? Daan lang. Hindi permanent. Ayaw ni Lord, manatili kang carnal. Ang gusto, pinaka-ultimate goal ni Lord, na lahat tayo aabot sa status, sa level ng being spiritual. Walang pinaka-joyful, joyous moment sa life ng pastor. Hindi yung malaking offering, hindi yung maraming attendance. Ang pinaka-greatest joy ng pastor, makita ang lahat ng member na grow. Lumago sa Panginoon, lumago sa pananampalataya. Iyon ang pinaka-greatest at very encouraging, satisfying, fulfilling experience sa isang pastor na mga membro na grow na in the Lord. Tanong, where do you stand? Every person reading this is somewhere in these 4 stages. Lahat tayo, saan ka doon sa 4? Natural man, babe in Christ, carnal, lahat. Di dating pwede sabihin wala tayo doon. Okay? And maybe, nandito tayo dapat sa ika-4. Spiritual man. The most important issue is this. Have you truly believed? If you are not saved, have you truly believed the gospel that saves? Sa mga hindi paligtas, tiyakin mo, magtiwala ka ngayong umaga. Bago ka aalis sa dakong ito, sa building na ito, mag-decide to believe the gospel para maligtas ka, kapatid. Walang ibang paraan maligtas ka, kapatid, kundi sa gospel lamang na tinuro ni Paul sa ating panahon ngayon. Ang kamatayan ni Kristo, wala na pong iba. Iba ang kaligtasan before namatay si Kristo. Pero sa ating panahon, isa lang ang paraan, believing the gospel. Amen. Or, are you still the natural man? Spiritually dead and without hope. Dalawa lang. At natural man or spiritual man. Eternal life comes only by believing the finished work of Christ. Believing, relying, trusting in your heart. Yun ang ibig sabihin. Pananampalataya, pagtitiwala sa iyong puso that Christ died for our sins,
He was buried, and He rose again on the third day, according to the Scripture. That is the gospel. Amen? That is the gospel, mga kapatid. By believing this gospel, not works, not religion, not performance, you are saved, sealed, forgiven, and made what? New creature in Christ. Iyan ang sa atin. Iyan ang mangyayari sa iyo ngayong umaga, kapatid. Kung ikaw ay magtiwala sa ginawa ni Kristo, you will become a new creature. Hello, amen? Salvation is instant. Diyan ba tayo? Pero Brad, anong kaibahan? Spiritual growth is daily. Hindi yan kaisabad, lamsam. Daily po ang spiritual growth. Kaya dapat everyday magbasa tayo ng Bible. Bakit kailangan tayo magbasa? Bakit kailangan natin magsimba? Kasi sa parang ito, lalago tayo. Walang Kristiyanong lalago kung walang simbahan. Walang Kristiyanong lalago na walang simba-simba. Walang Kristiyanong lalago na hindi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Essential. Ito'y napakahalaga na factor para mag-grow tayo. But both begin with the faith, the blood of Christ alone. Kapatid, unahin mo muna ang stage 1. Bago mo marating ito, hindi ka maka-experience dito kung wala kang daan ka muna, mga kapatid. Believe the gospel. If you are not saved, be saved today by believing the gospel. Tanong ngayong umaga, saan ka sa apat? Sana ngayon naintindihan mo na, kapatid, na paano maligtas, dapat ligtas ka na. Amen? Dapat ligtas ka na, kapatid. If you are saved, what's the command? Grow. Amen? Grow. Are you saved? Then grow. Huwag tayong manatiling bonjing. Huwag tayong manatiling babe. Huwag tayong manatiling carnal. Grow in the Lord. Because growing, mga kapatid, is a blessing. Growing, ito yung magmagamit tayo ng Panginoon. If you are not believed today, mga kapatid, God desires you to move from darkness to light, from infancy to strength, from carnality to maturity. Amen. Gusto ng Diyos, kapatid, ikaw at ako, lalago ng Diyos. At kung mag-grow tayo ba, magamit tayo ng Panginoon. May the Lord bless His word, the preaching, amen? And may this word, mga kapatid, nag-minister sa ating mga puso. Sana ipag-pray natin, kung tayo may babe in Christ pa, tayo man, kung ikaw mga yon, carnal Christian pa, ipag-pray natin na sana maging spiritual man tayo. Everybody standing. Let's come to the Lord in prayer. Eternal, gracious, loving God, thank you for today. Thank you, Lord, for the wisdom, the knowledge, and the strength that you bestowed upon me. Thank you for this moment, Lord, that you allow us to worship you, to be instructed, to be taught by your word. These precious instructions, Lord. And thank you, Lord, that we learned this morning the 4 stages of life. The natural man, the babe in Christ, the carnal man, and lastly, Lord, the spiritual man. Lord, is my prayer, Father, please help us that we should not remain babe in Christ or even remain a carnal man, but help us, Lord, to be a spiritual man. We can discern between right and wrong. We can discern godly things to ungodly things, the righteousness to unrighteousness. And help us, Lord, to be always, Lord, a spiritual. We need to cultivate our daily life, our daily relationship with you. We need to manage it. We need to develop, Lord, getting closer to you, our communion with you, meditating, pondering, communing with you through your word. And by doing so, we could expect we will be grounded and settled in the truth. Most people, Lord, today, na-neglect namin. We expect that being spiritual is a gift. Being spiritual is easily acquired. No, it's not a gift. Only salvation is the gift. But to be spiritual is a choice. It's a choice whether we choose or not. It is our decision, Lord. But we can do it by yielding to the Spirit, the leading of the Spirit, being sensitive to the guidance of the Spirit of God. Today, Father, I pray for these members.
We want our church, Lord, to grow spiritually. Not only numerically, not only financially, but above, Lord, we need our church. We pray for our church, the members of this church, to grow spiritually. But this thing could only be happen. This thing could only be possible if all of us would desire, have an intense desire to get closer to you day after day, knowing each other, knowing ourselves through the Word of God, submitting ourselves to the leading of the Spirit of God. So Lord, I pray, help us to become spiritual. If there is spirituality in the church, Lord, there will be blessing. If there will be spirituality in the church, there will be unity. If there will be spirituality in the church, the less we could have conflicts, the less we could have problem in the church. The less we could have division in the church. But when carnality prevails, when carnality is in the church, problem arises, conflict arises, disputes, Lord, will prevail. And it hinders, it hampers the growth of the church. That's why, Lord, I pray, help us, Lord. Give us your enough grace, sufficient grace, Lord, for us to be able to grow. Help these people that they will strive for growth. If there is one thing we need to desire, that is our spiritual growth. Bless our mothers. Help them to grow. Help our parents. Help our men in the church. Help our young people, our teenagers, our children. All of us, Lord, to grow, to strive for growth, to have hunger for growth. All of us, Lord. This is my ultimate desire. And this, Lord, of course, Lord, help me that I could feed these people properly. I could feed them with your word so that they will grow also. Thank you, Lord, for this rebuke. Thank you for this instruction that we have heard this morning. Bless us, Lord. Give us a teachable heart today and help us to appreciate the message instead of murmuring. Help us to praise the message instead of complaining, because your word is beneficial, profitable for us, doctrinally, for instructions, likewise for correction. Thank you, Lord, for the Bible. Thank you that we have the final authority, which is the Word of God. It's not my word. It's not my idea. It is the Word of God, Lord, this morning. So again, thank you po. We love you, Lord, for what you have done to us. Above all, thank you for the salvation, the free gift of salvation, for sending your Son, Jesus Christ, to die for us. He became our burden bearer. He became our burden bearer. And that therefore, Lord, today, we are blood-washed, blood-bought by the blood of Christ. And now we have home in heaven. That one day, Lord, one day, we will be enjoying your presence forever. Thank you, Lord, for the sufficient grace. Thank you for the Holy Spirit. Today, can you come to the altar? Kung tayo man, kapatid, ay deep in Christ pa, kung tayo man ay carnal pa, we can come. Gusto ng Diyos, maging spiritual tayo. Higit sa lahat, if you are not saved, be saved today. Examine yourselves this morning, whether you are in the faith, believe the gospel. Can you come? If the Holy Spirit works in your heart, mga kapatid, we can come to the altar, we can pray together. The greatest prayer and desire of God is all of us, brother. We come to the knowledge of the truth of God. We will grow. Let's pray na mag-grow tayo, ating mga anak, ating husband, tayong lahat, as collective body of Jesus Christ. You and me, gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ba manatili kang carnal? Ayaw ng Diyos manatili kang deep in Christ. Higit sa lahat, ayaw ng Diyos maging natural man ka. Kapatid, nais ng Diyos, maligtas ka ngayong umaga. Kung di ka paligtas, pagkatiwalaan mo, paniniwalaan mo ang ginawa ni Kristo. Pray that God will make you a spiritual man. Amen. Amen.
Gracious, eternal, and loving Father, what a blessing, Lord, to be here. What a blessing to hear your instructions for us this morning. Help us to appreciate the truths. Help us to appreciate the message. Help us to appreciate, Lord, the instruction. Today, as your people, coming before you, standing before you, kneeling before you today, I pray for them. Help them, all of them who came forward, and even those who are still on their seats, the pews, help them also to contemplate, to reflect about themselves, how is their relationship with Christ. And help us, Father, again, that, Lord, we will be able to reach the maturity level, the level of maturity, so that we can be used, we can be a blessing to our church if we are mature Christian. Thank you, Lord. Thank you for everything, and I do pray that, Lord, this message would lodge and find a special place in our hearts. Be with us and bless the remaining minutes of our service this morning. All these things we ask and pray in Christ's name. Amen and amen. Amen. Diyan ba tayo? Amen. Praise the Lord. Mga kapatid. So this time, balik na